Nahiga si Ed para magpahinga sa loob ng kanyang bagong kubo habang iniisip na mas magiging maganda pa ito sa oras na natapos na niya ang sahig at dingding, nakapagdagdag ng muebles at siminya at makapaglagay ng bakod sa palibot ng kanyang kubo. Naisip din niya na maglagay ng maliit na kamalig para maging tagwa ng kanyang mga gamit at imbakan ng panggatong. Ngunit habang masayang nagmumuni-muni itong si Ed ay bigla na lang may kumalabog sa kanyang bubungan, ikinagulat ito ni Ed. Nagmadali itong lumabas para tingnan kung ano ang bagay na iyon pero hindi niya inasahan na makita si Lucy na natutulog na naman sa kanyang bubong. Pero nabaling ang atensyon ni Ed nang biglang may tumawag sa kanya. Nakita niya na nandoon si Yenkor na panay ang kaway sa kanya kaya naman binati rin niya ito. Natanong ni Ed kung ano ang dahilan at napadpad itong si Yenkor sa kanyang lugar. Namutla habang pinagpapawisan itong si Yenkor pero pilit itong ngumiti habang inaalala ang usapan nila ni Belle. Sa eksenang ito ay nag-uusap sina Yenkor at Belle, nasabi nitong si Belle na napadaan siya sa kakahuyan noong nakaraang araw, at binisita nito ang lugar kung saan namamalagi si Ed at meron siyang nakitang kamangha-mangha. Habang sinusuklay ni Belle ang buhok ni Yenkor ay sinabi ni Yenkor na kung ang tinutukoy ba ni Belle ay ang munting kubo. Mukha namang hindi nagulat itong si Belle pero natanong nito kung paanong nalaman ni Yenkor ang tungkol dito, na siya namang sumagot na nakita niya ito nang minsang mapadaan. Tuloy ang pagkukwento ni Belle, sinabi ni Ed na siya ang gumawa nito at totoong namangha siya nang makita kung gaano kahusay ang pagkakagawa dito, hindi akalain ni Belle na marunong na pala itong si Ed sa mga bagay-bagay, pero si Yenkor ay umaakto na parang hindi siya interesado sa mga bagay na ito. Pero lalong lumapit si Belle kay Yenkor at sinabing gusto sana niyang pumasok sa loob ng kubo para makita ng malapitan kung gaano katibay ito, dito na nagumpisang magbago ang hitsura ni Yenkor dahil namumula na ang mukha nito. Nagpatuloy ang tsismis at sulsol, ang pagkukwento nitong si Belle, pero halos pabulong na ito at nasabing na totoo namang kahit na sino ay gugustuhin na makita ng malapitan ang isang kubo sa gitna ng kakahuyan kapag napadaan siya at magtaka kung sino ang gumawa nito. Dagdag pa ni Belle na isa itong normal at natural na reaksyon sa ganoong klaseng sitwasyon, oo naman syempre normal at natural na natural. Pero mukhang hindi na narinig pa ni Yenkor ang karamihan sa sinabi nitong si Belle dahil ang sa normal at natural na lamang natuon ang kanyang isip. Kaya naman sa mga sandaliang iyon ay pilit na nagpaliwanag itong si Yenkor, na sabi niya na, napadaan, lamang siya para makipagkita kay Merilda at nang mapansin niya ang kubo ay kinailangan niya itong lapitan at makita ng malapitan, at dagdag pa nitong si Yenkor na kahit sino ay magtataka kung sino ang gumawa nito at kung ano ang itsura nito sa loob kapag napansin nila ito habang napadaan lang, di ba? Ito ay napaka-normal at napaka-natural. Pero para may iba ang usapan ay sinabi ni Yenkor na nakakamangha ang bagong kubo nitong si Ed. Napakamot na lang sa ulo itong si Ed at nasabing kakatapos lamang niyang gawin ito, at hindi ba nasabi ng mga elemental spirit kay Yenkor ang tungkol dito. Biglang hindi makatingin ng diretsyo itong si Yenkor kay Ed nang marinig niya ang tanong nito, kaya naman bago sumagot si Yenkor ay tumingin muna ito sa kawalan at nag-classic 90-degree angle ng iwas tingin ay saka nito nasabing, naikwento naman ng mga elemental spirit ang tungkol dito ng minsan ding mapadaan, ang mga ito. Naikwento rin ng mga ito, na tuwing tinatanggal ni Ed ang kanyang damit, ang mga muscle nito sa likod ay kitang-kita, ang mga muscle nito sa kamay ay mas halata na, at ang mga ugat nito sa kanyang clavicle, kung ano man yun ay mas makapal kaysa sa mga nasa kamay nito. Ito lang naman ang mga nachismis na ikwento ng mga paparazzi ng mga elemental spirit na napadaan sa lugar ni Ed. Sa kanilang editor-in-chief kaibigang si Yenkor. Nasabi din ni Yenkor na hindi naman siya masyado nakikipag-usap sa mga elemental spirit kaya naman wala siya masyadong alam sa sitwasyon ni Ed, nasabi niya ito habang dumudugo ang kanyang ilong, pero sa totoo lang wala naman ata talagang masyadong balita si Yenkor sa sitwasyon ni Ed, kasi ibang balita ang dumadating sa kanya. Pero nagulat si Yenkor dahil tinanong siya ni Ed kung nais ba nitong makita ang loob nito. Nakangiti si Ed habang sinasabing isa lang itong munting kubo, pero inanyayaan nito si Yenkor kung gusto nito na bisitahin ang kanyang munting kubo. Napangiti si Yenkor habang sinasabi na gusto niyang makita ito. Sa loob ng kubo ay maririnig ang pagkamangha ni Yenkor, hindi siya makapaniwala na si Ed ang gumawa ng kubong ito, habang si Lucy ay natutulog pa rin sa bubong.
Isang-isang bonfire ang makikita natin na nagliliwanag sa dilim. Habang nasa harap ng bonfire at hawak-hawak ang kanyang inumin ay nagsimulang magkwento itong si Yenkar. Nasabi nito na hindi niya inaasahan na tutulungan siya ni Prinsesa Pinia at Lortel, at ilan sa kanyang mga kaibigan ang nag-alok na pahiramin siya ng pera para sa kanyang tuition fee at hindi niya alam kung paano siya makakabawi sa mga ito. Tiningnan ni Ed si Yenkar at napaisip ito, pero sinabi ni Ed na kung hindi mo kaya edi huwag, wow napaka-classic. Dagdag pa ni Ed habang naglalagay ng kahoy sa apoy, na ang ideya na kailangan mong suklian ang bawat pabor ay makaluma na, natigilan si Yenkar at hindi makapaniwala sa narinig niyang sinabi ni Ed, at nasabi nito na hindi niya naiisip ang mga bagay na iyon. Hindi nagtaka si Ed sa sagot ni Yenkar dahil para sa kanya ito naman talaga ang ugali nito. Ang totoong rason kung bakit umabot sa malalang sitwasyon ang insidente noon kay Glasscan ay dahil naging pasanin para kay Yenkar ang ekspektasyon ng ibang tao para sa kanya. Ang masama dito ay hindi napapansin ng karamihan na ang mabuting intensyon nila ang siyang nagpahirap kay Yenkar. At ang dahilan kung bakit nagdesisyon si Yenkar na lumipat mula sa prestihiyosong dormitoryo na Opheles Hall papunta sa lumang dormitoryo na Dex Hall sa kabila ng mga alok ng mga kaibigan nito na tulungan siya ay dahil ayaw nitong magkaroon ng malaking utang na loob sa iba. Pero ang mga estudyante na nakatira sa Opheles Hall ay may sariling mga kwarto samantalang sa Dex Hall ang bawat kwarto ay tinutuluyan ng halos 8 estudyante, kaya ganoon pa din ang problema. Naiwasan nga ni Yenkar ang utang na loob sa mga kaibigan nito, pero sa paglipat niya sa Dex Hall ay lalo lamang siyang mapapalibutan ng mga kaklase na puno ng paghanga sa kanya dahil kasama na niya itong tumutuloy sa isang silid. Kaya sa huli ang dahilan ng lahat ng problema ni Yenkar ay hindi pa rin naresolba. Ang paulit-ulit na sitwasyon nito ay hindi pa rin napuputol. Pero sa mga oras na ito ay nagulat si Yenkar dahil sinabi ni Ed na kung gusto nitong mapag-isa ay maaari siyang pumunta dito sa tinutuluyan niya anumang oras. Napangiti si Yenkar at nasabing napasaya siya nang sinabi ni Ed. Habang nakaupo silang dalawa sa harap ng bonfire ay nasabi ni Yenkar na kung maipit sa sitwasyon si Ed at nangailangan ng tulong ay sana magawa nitong lumapit sa kanya. Napatingin si Ed kay Yenkar, hindi niya ito inaasahan. Hindi niya akalain na sasabihin ito ni Yenkar sa kanya. Pero ngumiti si Yenkar habang tinitingnan din si Ed, dagdag pa nito na kung dumating ang pagkakataon na iyon na kailanganin ni Ed ang tulong, nangako si Yenkar na tutulungan niya ito. Napangiti si Ed habang pinagmamasdan si Yenkar. Pero nabaling ang atensyon ni Ed, at tumingin ito ng diretsyo, sa kawalan. Habang pinagmamasdan nila ang kalangitan naisip ni Ed na ang second semester ay malapit nang mag-umpisa at ang mga pangyayari na susunod dito. Sa eksenang ito makikita natin ang madilim na call upon at malakas na ulan na bumabalot sa paligid at sa panahon na ito ay marahil nalalapit na tayo sa pag-uumpisa ng second act ng laro. Isang lumang libro na tinatawag na The Sage's Sealed Tome, na nakalagay sa loob ng isang salaming lalagyan ang pinagmamasdan ng isang tao, ang lumang libro na naging sentro ng isang pangyayari. Si Lortel na napangisi habang sinasabing mukha nga itong mamahalin, ang lumang libro na naging sentro ng isang pangyayari na babalot sa buong akademya. Pero muling bumalik ang atensyon sa bonfire at nasabi nito na nagpapasalamat siya kay Yenkar, pero hindi na iyon kailangan. Sa tabi ng bonfire at sa ilalim ng kalangitan, pinagmasdan ni Ed at Yenkar ang ganda at hiwaga nito. Sa mga sandaling iyon ay hindi na mahalaga kay Ed ang mga naalala niyang pangyayari, at least para sa kanya. Pumikit si Ed at napangiti habang nasa isip niya na maraming pagdadaanan itong si Tilly sa hinaharap. Wala itong kinalaman sa kanya pero alam niya na siguradong hindi magiging maganda ang bagay na ito. Isang gabi na nababalot ng madilim na call upon. Sa gitna ng mga kidlat at malakas na buhos ng ulan, makikita ang Opheles Hall. Ang mga estudyanteng nabigyan ng kwalipikasyon na tumira sa Opheles Hall ay garantisado na ang buhay na puno ng karangyaan. Binibigyan sila ng karapatan na maunang pumili at magdesisyon bago ang ibang estudyant. Maaari din silang kumain kung anong oras nila gustuhin at ang higit sa lahat ang bawat isa sa kanila ay may nakatalagang personal na tagasilbi. Dahil dito kaya nangyari ang kaguluhan, sa nalalapit na pagtatapos ng semester break, panahon na para bumalik ang mga estudyant sa akademya. Ngunit isang malakas na bagyo ang bumuhos sa timog-kanlurang bahagi ng Velar, kung saan matatagpuan ang Akan Island. Ang akademya ay naglaan ng mga bangka at karwahe para sa mga nagbabalik na estudyant,
Pinahintulutan din silang mahuli ng ilang araw na makarating sa akademya ng walang parusa. Ang kaso ang mga hakbang na ito ng akademya ay para lamang sa mga estudyant na nakatira sa Opheles Hall. Kaya naman ang mga estudyant na nakatira sa Dex Hall na kinailangang sumugod sa bagyo para lamang makabalik agad ng akademya sa takot na mahuli sa takdang oras at magkaroon ng dimrito ay labis ang galit nang malaman ang tungkol dito at hindi na nila nagawang magtimpi pa. Grabe naman ang katiwalian. Sa dilim, nakikita natin ang isang papel na hawak-hawak ng isang tao. Nakasulat dito ang proposisyon para magbigay ng tulong sa mga nagbabalik na estudyant ng Opheles Hall. At isang tanda ang inilagay para selyuhan ito. Sa madilim na silid makikita si Lortel. Nakaupo ito habang tila may pinagmamasdan sa labas. Nasabi nito na ang partikular na ulan ngayon ay mas malala sa kanyang inaasahan. At sa lamesa makikita ang isang selyadong sulat, ang sulat na naglalaman ng proposisyon, tama dahil ang lahat ng ito ay pukana ng isang merchant. Si Lortel, nakipag-ugnayan si merchant kay William. Ang kinatawan ng mga estudyant na mahina sa klase. At si William ay may intensyon na maghiganti laban sa akademya at sa Opheles Hall. Makikita natin ang mga estudyant na galit na galit. Ang mga reklamo laban sa akademya ay nasa pinakamataas na nitong punto. Basta magkaroon lamang ang mga mahihinang estudyant at ang mga regular na estudyant ng sapat na dahilan para magalit ng husto. Si William na kontrabida ang dating at nasa likod ngayon ng mga galit na estudyant ang bahala na gumawa ng natitira. Dahil sa totoo lang ang dahilan ng lahat ng kaguluhan na ito ay umiiral na. Ang malaking kaibahan ng pagtrato sa pagitan ng mga elite student at ng regular na estudyant ng akademya na kinailangan pang maglakbay sa gitna ng bagyo para lamang makabalik sa akademya sa takdang oras. Ang selyadong sulat na naglalaman ng proposisyon na iminumungkahi na ang mga elite student ng Opheles Hall ay mabigyan ng ilang araw na palugit para makabalik sa akademya. Ang punong tagasilbi na namamahala sa Opheles Hall at ilan sa mga tagapangasiwa ng akademya ay nasa panig na ni Lortel. At susuportahan nila agad ang proposisyon na ito ng walang pagdududa. Sa mga sandaling ito ay hindi na mapigil pa ang galit ng mga epong estudyant. Sa puntong ito hindi na mahalaga kung ano ang magiging desisyon ng akademya sa proposisyon na ito, ang katotohanan lamang na ito ay naimungkahi ay sapat na para ikagalit ng mga regular na estudyant. Sa mga may pukana, ang insidenteng ito ay kailangang lumaki at mapansin ng nakararami, isang sulo ang nahulog. At bigla na lamang nasunog ang paligid. Ang maraming likhang sining na pagmamayari ng mga marangal at makapangyarihang pamilya ay nakadisplay sa Opheles Hall. Nagkagulo na, hindi ko na maintindihan ang mga nangyayari. Sa tingin ko gusto nila magkaroon ng sunog, isang malaking sunog, mas maraming pinsala sa mga ari-arian mas mabuti, wow so evil. Sa isang silid makikita natin ang ilang matandang lalaki. Problemado ang kanilang hitsura at mukhang mayroon silang pinagdedesisyonan. Sa akin lang dapat talaga silang memorable dahil kapag tuluyan nagalit at nagwala ang mga estudyant. Ang akademya na ngayon ay problemado na sa pinansyal dahil sa glass can incident ay lalo pang magiging desperado. Na magbibigay sa ELF Company ng malaking bentahe sa negosasyon na kasalukuyang nagpapatuloy. Ang negosasyon sa pagbebenta ng The Sage's Sealed Tome. Ang Sage's Sealed Tome ay isang mahalaga at importanteng magic book na maaari na ring tawaging the heart of the school. Pero ang mga namamahala sa akademya ay desperado na. Habang si Lortel ay nakatayo at pinagmamasdan ang tanawin sa labas, tila ba walang liwanag na makikita sa pagitan ng mga madilim na kolapan. Katulad lamang ng kalangitan na napagmasdan niya noon sa pagitan ng mga sirasirang bubong ng mga kabahayan. Habang nakatingin si Lortel sa labas ng bintana at ang kanyang kamay ay dinadama ang lamig nito, nag-umpisa siyang makaramdam ng pagsisisi sa pagiging kampante niya, masyadong maraming pinanggagalingan ng liwanag sa akademya na ito. Puno ng pag-asa at idealismo. Habang pinagmamasdan ni Lortel ang kanyang sariling refleksyon sa salamin ay iniisip nito kung gaano na ba kalalim ang kadiliman na bumabalot sa kanya habang nananatili sa akademiyang ito. Sa likod niya ay ang hindi na mabilang na pukana na nakakalat sa kanyang lamesa, palatandaan ng isang taong hindi nagbubunyag ng kanilang tunay na iniisip. Habang pinagmamasdan ang sariling refleksyon ay makikita ang kalungkutan sa kanyang mga mata, kinailangan niyang magbago para lamang makibagay at makaligtas. Pero hindi nito mabago ang kadiliman na bumabalot sa kanya.
Kaya naman pilit siyang naghahanap ng iba na katulad niya. Para bang pinipilit ng kung ano, na kahit sana dito sa Sylvania Academy na puno ng nagniningning at umaasang mga individual, ay posibleng mayroong isang tao na makaunawa sa pagsisikap ng isang katulad niya. Sa mga sandaling ito na nababagabag si Lortel, sa isang parte ng akademya makikita ang isang tao na naglalakad sa gitna ng isang pasilyo. Samantalang si Lortel ay nakatingin pa rin sa bintana at nasabi nitong nakakalungkot naman. At para makawala sa malungkot na realidad niya, si Lortel ay laging ginagamit ang isang estratehiya. Siya lagi ang gumagawa ng paraan para mapagtakpan ang malagim na katotohanan sa likod ng mga pangyayari. At mayroong tinatawag sa ganitong klase ng tao, ang The Mastermind. Si Lortel ang may plano ng lahat. Sa labas ng Opheles Hall makikita ang galit na galit pa rin ng mga estudyant na sumisigaw ng katarungan. Si William naman ay makikitang sumisigaw sa gitna ng malakas na ulan. Kasama ang mga galit na estudyant. Sa orihinal na kwento ng laro ang pag-okupa sa Opheles Hall ay dapat mapigilan ng bida. Nakailangan din pigilan ng mga nagwawalang mga estudyant. Ang isang tagasilbi naman ay takot na takot sa mga nangyayari at sinasabi sa kanyang sarili na kailangan niya agad itong maibalita sa punong tagasilbi. Pero lingid sa kanyang kaalaman ay isang individual ang nagmamasid sa kanya. Tama, isang individual ang nagmamasid, dahil sa orihinal na kwento ng laro. Kung ang bida ay dapat mapigilan ang mga nagwawalang estudyant, ang ilang kontrabida naman na tinatawag na mid-bosses ay nandoon para pigilan ang bida. Agad nitong tinakpan ng tela ang ulo ng tagasilbi. Ang lalaking ito ay si Decoy Tot, ang mid-boss sa unang palapag ng Opheles Hall. Binuhat nito ang tagasilbi at dahan-daw ang naglakad patungo sa pinto. Walang magawa ang tagasilbi kundi sumigaw at magtanong kung sino ang naglakas loob na gawin ito sa kanya. Sinipa nito ang pintuan, na siya namang biglang bumukas. Ikinagulat ng mga estudyant ang nangyari, paanong biglang bumukas ang pinto ng Opheles Hall. Pero sa pagbukas ng pinto ng Opheles Hall makikita ang anino ng isang lalaki. At sa mga oras na ito ay nagmamadali ang mga estudyant na makapasok. Habang ang lalaki ay nakatayo lamang. At hinahayaan ang mga estudyant na makapasok. Dahil ito ang kanyang papel, hayaan makapasok ang mga estudyant sa Opheles Hall at pigilan ang bida at mga kaibigan nito. Ang papel ni Decoy Tot ang mid-boss sa unang yugto ng Act 2. Hindi makapaniwala si William nang makita ang lalaki sa kanyang harapan. Hindi siya makapaniwala sa taong na-recruit ni Lortel. Tinanggal ng lalaki ang takip sa kanyang ulo at sinabing siya ang naatasan upang magbantay sa unang palapag ng Opheles Hall. Ang mid-boss sa unang palapag ng Opheles Hall, si Decoy Tot. Si Ed Rothstaler. Teka lang, parang merong mali. Kanina ko pa sinasabi na si Decoy Tot ang mid-boss, bakit biglang sumulpat itong si Ed? Samantalang si Ed naman ay walang emosyon ang mukha. Sa tingin ko naguguluhan din siya sa mga pangyayari. Ako nga na nagkukwento lang ay naguguluhan na rin. Paanong nangyari na si Ed Rothstaler ang naging mid-boss?